Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. John chapter 6 verses 22 to 29. Glory to you, Lord. The next day, the crowd that remained across the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not gone along with his disciples in the boat, but only his disciples had left. Other boats came from Tiberias near the place where they had eaten the bread when the Lord gave thanks. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they had found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father God has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So, ang ebanghelyo ngayon ay karugtong pa rin ng mga nakalipas na ebanghelyo kung saan nagparami ang Panginoong Jesucristo ng tinapay. At katulad nga nung sinabi ko sa inyo, kung tatapusin natin ng basa itong ebanghelyo na ito, ang chapter ng John, chapter 6, ay makikita natin yung itong mga sumusunod-sunod na tao ay biglang nagsialisan sapagkat hindi nila kinaya yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. So, abangan nyo na lang, or pwede nyo pong basahin ng buo itong chapter 6, mahaba-haba ito konti. So, sumusunod-sunod sila sa Panginoong Jesucristo sapagkat nagparami ang Panginoong Jesucristo ng tinapay. Di ba 2 yugto yun? Isang 5,000 and then isang 4,000 na pagpapakain niya sa mga tao. Anyway, ang background ko pala is St. Clement, Archdiocesan Shrine of St. Clement and Parish of St. Clement sa Angono, sa art capital ng Angono, Rizal. So, ang ebanghelyo ngayon ay sumusunod yung mga tao sa Panginoong Jesucristo is because, sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat nakakain sila at nabusog. Ang mataas na pagsasamba sa Panginoong Jesucristo ay yung sumusunod ka sa Kanya, or sinasamba mo siya, or sinusundan mo siya, even though na kahit sa tingin mo sa ngayon until now is yung panalangin mo ay hindi pa rin nasasagot. You're still following Him. You're still serving Him. Yan yung mataas na uri ng klaseng pagsunod o pagsamba sa Diyos. Yung hindi ka matatakot dahilan sa baka kung hindi ka magano is maimpyerno ka or whatsoever consequences mangyari. Hindi dapat ganoon ang motivation dapat ng ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo. It must be out of love. Hindi yung it must be out of fear or it must be out of the consequences kung hindi natin siya susundin. Parang katulad sa magulang,
ang magulang, yung mas maganda yung sa magulang na sinusunod ka ng mga anak mo, hindi dahilan sa takot sila sa iyo, kundi dahilan sa mahal ka nila. Yun yung magandang klaseng pagsunod ng mga anak. Baka kaya sinusunod ka lang ng mga anak mo kasi baka ayaw nila na mawalan sila ng allowance sa pagpunta sa school or mawalan sila ng sustento. Sana ang pagsunod ng mga anak ay it is because they love you. Yun yung magandang pagsunod. Even us sa ating sa Panginoong Jesucristo. Kaya natin siya sinusunod. It is not because we need something from Him, but because we love Him. Then, the rest, because the Lord is just, sa ating pagsunod sa Kanya is natural. Ay kasunod naman yun na tayo ay Kanyang pagpapalain. Diba? Ang sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, sabi niya, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you." So yun. So, kahit sa gobyerno din, hindi mas maganda rin yung mga tao ay sumusunod sa iyo dahilan dun sa respeto nila sa gobyerno, dahilan dun sa pagmamahal nila sa gobyerno, hindi dahilan sa takot na baka patayin sila, ikulong sila. So, hindi magandang klaseng, hindi klaseng magandang pagsunod yun. Maging sa pananampalataya, yung kaya takot yung mga tao na sumuway is because of the consequences. Dapat, kaya sila sumusunod. It is because of their love to the Lord. So, itong mga tao na ito ay pinagsabihan ng Panginoon Kristo, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin, is nabusog kayo. Pinakain sila, 5,000. Actually, hindi naman daw 5,000 yun, kundi sapagkat ang mga kalalakihan lamang yung binilang. Kasi alam naman natin nung unang panahon, yung konteksto nila, ang mga babae at mga bata ay separate sa counting. They are not being counted. So, mga kalalakihan lang. So, napakaraming mga tao. Most possibly, it is about 15,000 who were fed by the Lord. Mahigit noong panahon na yun. Then, yung ikalawang yung to is yung 4,000. So, sa ating ngayon, most of us sa atin naman ngayon is ang makikita natin sa sitwasyon ngayon, parang ang nangyayari is makikita natin na halos marami it seems to be na napakarami ng tao na even on Sundays or holy days of obligation, especially for us Catholics, is halos hindi na natin makikita na magsisimba. Parang trabaho na lang ng trabaho. Ano sinasabi dito sabi ng Panginoon Kristo, sabi niya, do not work. Ito, tingnan natin mga kapatid. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which is the Son of Man will give you, for on Him the Father God has set His seal. So, sinasabihan tayo ng Panginoon Kristo na magtrabaho tayo hindi lamang dun sa pagkain para ma-sustain yung pangangailangan natin. Kasi sinasabi nga dun sa Matthew chapter 4 verse 4, di ba? Ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namamutawi sa bibig ng Diyos. So therefore, hindi lamang dapat tayo nagsisikap para makakain, kundi nagsisikap din tayo para sa mga bagay na makalangit. Kasi ang very purpose kung bakit tayo kumakain is dapat ang end result pa rin, it is because of the Lord. Para ma-sustain natin, kasi kung mahina yung pangangatawan natin, how can we serve the Lord? Diba? So, ang sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 4, He said in reply, "It is written, one does not live by word alone, but by every word that comes forth from the mouth of God." Kasi hindi lamang tayo nabubuhay para dito sa daigdig nito. Kaya kumakain tayo para magkaroon ng continuous na kalakasan para patuloy natin din ang yung end result is patuloy pa rin tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nga 'di ba may sinabi din ng Panginoon doon sa Matthew 26 yung nananalangin siya na yung naratnan niya yung kanyang mga alagad na natutulog
is, ang sabi niya sa kanila is, the spirit is willing, but the flesh is weak. So, there is always these two aspect ng buhay natin, yung sa laman natin, pangangailangan ng laman natin at ng spiritual nating pangangailangan. So, God gave us 6 days to work. Then, binibigyan din, dapat ibigay din natin ang nararapat para sa Panginoon, yung mga Sundays of obligation natin, holidays of obligation. Kasi, ipagpalagay natin na malakas yung pangangatawan mo, pero spiritually weak ka naman. Pagdating balang araw ng mga pagsubok, hindi naman ang physical mo na katawan ang mag-i-endure. Ang mag-i-endure dun sa mga dumarating na mga pagsubok. Kung spiritually weak ka, there is a possibility na mag-breakdown ka kaagad. Then, yung physical na pangangatawan mo is maapektuhan din. So, wala ring sense. So, dapat balance. You must be spiritually strong and then physically strong as well. Kasi kung physically strong ka lang, pagdating ng pagsubok, di ba, pag may problema ka sa buhay mo dumarating, bagsak pati ang katawan mo. Kahit gaano ka kalaking tao. Kahit gaano man karami yung naipon mo pag magdumating na yung mga pagsubok, then spiritually unprepared ka, babagsak ka pa rin. So kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At sinabi niya pa rito sa John chapter 6 dito sa verse, tandaan natin ito mga kapatid, verse 27, sabi niya, do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life. Kasi, hindi ko lang alam kung bakit mga tao na marami na ngayon hindi nagsisimba. Baka hindi na sila talaga naniniwala sa Diyos. Hindi rin naman natin masisi yun. Baka may mga reason sila, bakit? Diba? Baka naniniwala na sila totoo si Darwin. Baka ang propeta nila si Darwin na naniniwala na sila kay Charles Darwin na nagmula na sila sa unggoy. Diba? Nagmula sa unggoy. So, hindi na natin sila masisi doon. Or ano pa bang mga reason nila? Baka naniniwala na sila na after namatay sila, kakainin nila sila ng lupa, kakainin ng uod, tapos na. Everything is finished. Pero sinasabi ng Panginoon, the fact na ang pagdiriwang natin ngayon, itong the whole 50 days hanggang sa 50 days na celebration of Easter season hanggang sa Pentecost Sunday, 50 days yun, di ba? 40 days Ascension. Then after 10 days is bumaba ang Espiritu Santo, yung Pentecost Sunday. The fact na, kaya nga kuminsan may mga grupo na parang gusto nilang burahin ang Israel sa mapa. Kasi kapag mawala ang Israel sa mapa is ano pa yung pwede nating panghahawakan kasaysayan, that there is God who revealed Himself in the Jewish people. Maging ang Catholic Church, may mga sekta o relihiyon na gusto nilang burahin. Kasi ang Catholic Church ay may historicity that connects with Jesus, with the Lord Jesus Christ. Kaya kapag ang isang sekta o relihiyon ay walang historicity, takot sa kasaysayan, napakadali na lang po i-debunk yan balang araw ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Kasi kapag wala kang kasaysayan na papanghawakan, pwedeng sasabihin ng mga tumutulig sa Kristyanismo ay myth lang yung relihiyon mo. It's just a myth. Walang historicity. Nagsulpot lang, kumbaga parang putok sa buho, nagsulpot lang. Ano yan, hindi mo pwede iharap yan sa mga taong, mga agnostic, sa mga atheist. Babagsak yan. Kailangan may historicity. Kaya nga, ang Israel, ang simbahan, gustong ibagsak ang Catholic Church, gustong ibagsak ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. The third na inatake is yung the family. Kasi kapag bumagsak ang pamilya, ano na mangyari? So yun yung tatlo na sa ngayon ay kinakalaban ng mga gustong sirain ang
pananampalataya patungkol sa Panginoong Kristo. Kaya nga ang ginagawa ngayon ng demonyo is divide and conquer. Makikita natin na ginagamit din ng demonyo yung pagiging religious natin. Di ba? So tingnan nyo ngayon na sa ibang bansa, dahilan sa dami-dami na po ng mga sekta, dahilan dun sa hindi na pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ano nangyayari? Di ba sa ibang mga sekta, okay na sa kanila yung abortion, okay na sa kanila yung same-sex union. Di ba? So nawi-weaken na yung simbahan. Kasi wala na yung in unity there is, di ba? In unity there is stability. Kaya nga sabi ko dati kahit yung sa mga exorcist na narinig ko rin to, sabi niya, yes, nung lumipat ka sa ibang sekta is may gain ka na nakuha kasi nagbagong buhay mo, napalaya ka sa bisyo. Pero yung pinaka-primary reason, yung pinaka-primary goal or aim ng devil na to divide and conquer is nakamit niya. Kasi di ba sabi sa John chapter 10 verse 10, kung babasahin natin dito, sabi niya na parito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak at pumatay. So that is why na ang pagkanya-kanya natin sa pananampalataya, makapagbasa lang ng Bible ay magtatayo na ng sariling sekta at magpa-registered sa Securities and Exchange Commission. Di ba nakakalungkot yun? Samantala, kung titingnan natin ang banal na kasulatan at sinusundan talaga natin at sinusunod ang Panginoong Kristo, sinasabi doon sa, makikita naman natin doon sa Matthew chapter 16, verse 13 to 19 or to 20, nasabi niya doon kay Peter, nasabi niya, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Hindi naman niya sinabi na churches. Then later on, makikita natin the rest sa mga gospel writing, makikita natin doon sa John chapter 17, nung nanalangin sa Gethsemane, Father, I pray that they may be one. The Lord, maybe, alam niya na pag-akyat niya, marami mga tao na magkanya-kanya niya, kaya pinanalangin niya yung pagkakaisa ng kanyang mga alagad. Yet sa kasalukuyan, parang ini-ignore lang ito ng mga pastor or ng mga Kristiyano na sinasabing sumusunod sa Panginoong Kristo. Then sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, sabi niya, there is only one faith, one baptism, one Lord. Isang pananampalataya, hindi kanya-kanyang pananampalataya. Kaya nga, balang araw ang simbahan, actually kung titingnan nyo, kung magiging tingnan natin yung malawakan, is makikita natin na the only church in the world that being attacked inside and outside is the Catholic Church. Nag-unify ng Catholic Church itong napakaraming libo-libong mga sekta at denomination. Every day po yan mga kapatid. Dito sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, that the Catholic Church is being attacked by this different sect and denomination. Kasi gusto nilang ibagsak ang Catholic Church. Then kung mabagsak ang Catholic Church, what will happen to Christendom? Ano ang mag-unify sa ibang mga sekta na ito? The Bible? No, hindi sila nagkakaisa. Nagkakaisa lang silang gamitin ang Biblia, yet they are not uniting when it comes to understanding and interpretation of the Scripture. Yun, di ba? Makikita natin. So, ito yung sinasabi ng Panginoon na gawin natin ang mga bagay hindi lamang patungkol sa ating laman, kundi para sa ating spiritual buhay. Kasi sinasabi naman dun sa Philippians chapter 3 verse 20, kung babasahin niyo sa Bible nyo, sa Philippians chapter 3 verse 20, sabi dito, sundan niyo sa Bible nyo. Philippians chapter 3 verse 20. Sulat niyo po, tingnan niyo mamaya sa Bible nyo. Kung may Bible kayo, better to open your Bible. Philippians chapter 3 verse 20. Bakit sinabi ng Panginoon Kristo yun? That let us work not only for food, but for food that is for eternal life. Sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and from it we also await a Savior, the Lord Jesus Christ. So, ang tunay nating tahanan ay ang langit.
At hinihintay natin ang ating Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Which is inulit din uli ni St. Paul doon sa Titus chapter 3 verse 14. Ang sabi dito sa Titus chapter 3 verse Titus, sa Tito, sa sulat ni San Pablo kay Tito, sabi rito, Titus 2, chapter 2, verse 13, ang sabi rito, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of our Savior, Jesus Christ. So lagi, di ba, lagi itong inuulit-ulit na sa banal na misa. Ihintay natin ang maligayang, ang dakilang pagbabalik ng Panginoong Kristo. So therefore, pinapakita lamang dito sa Ebanghelyo ngayon na ating pinag-usapan na we work, yes, to sustain our sustenance, yung pangangailangan natin para mabuhay dito sa mundo. Pero let us remember na mabuhay man tayo dito na napakatagal na mamatay pa rin tayo. Diyan sa ating kamatayan is, it will not end there. Hindi po tayo mag-end lang doon sa sa pag nalibing na tayo, 6 feet below the ground, kakainin tayo ng uod, then wala na. Kasi pinagtitibay ng banal na kasulatan na sinasabi niya na dun sa yung di ba Philippians 3:20 kanina yung sinabi natin na ang totoong tahanan natin ay hindi rito sa lupa. Maging si King David, hari siya. Si King David sa 1 Chronicle chapter 29, yung prayer ni King David mula dun sa verse 10, 29, 1 Chronicle chapter 29 verse 10. Pero dun sa verse 15, sinabi ni King David dun parang pinaka-conclusion niya dun sa prayer niya. Ang sabi niya, for we stand before you as aliens. We are only your guests like all our fathers. Our life on earth is like a shadow that does not abide. So sabi niya, ang aming panirahan sa daigdig nito ay panandalian lamang. And after that, sinasabi nga doon kanina sa Philippians chapter 3 verse 20 and then chapter Titus chapter 2 verse 14 that hindi ito yung palagian nating tahanan. Ang ating palagiang tahanan ay ang Diyos, ay ang langit kasamang Diyos. At maging dito sa Old Testament pa rin, bilanggit din sa Mga Ngaral chapter 12 verse 7. Ito yung palagi kong inuulit-ulit. A reminder for us. Bata ka man, matanda ka man, ito yung magandang laging basahin. Basahin nyo sa Mga Ngaral chapter 12, yung Ecclesiastes sa English. Sa Ecclesiastes chapter 12, hindi sabi dito, actually ito yung lagi kong sinishare na part ng Bible sa kapag may mga pa-seminar kami sa Brex. Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 12 sa English dito, sabi niya, remember your Creator in the days of your youth. Yan, in the days of your youth, before the evil days come and the years approach, of which you will say, I have no pleasure in them. Before the sun is darkened and the light and the moon and the stars, while the clouds return after the rain, when the gardens of the house tremble, and the strong men are bent, and the grinders are idle because they are few, and they who look through the window grow blind. When the doors to the streets are shut, and the sounds of the mill is low, when one waits for the chirp of a bird, but all the daughters of song are suppressed, and one peers heights and ferilles in the street, when the almond tree blossom, and the locust grows sluggish, and the caperberry is without effect, because man goes to his lasting home, and mourners go about the streets. Pero ang ganda rito sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog. Okay, Mga Ngaral chapter 12 verse 1 to 7. Ito, reminder to sa atin lahat mga kapatid. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon na work
not only for food that perishes, but for food that lasts to everlasting life. Sa mga Aral chapter 12 verse 1 to 7, alalahanin mo ang lumika sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Yan. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan na makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago ka mawala ng pandinig, na halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng mga awitin. See? Verse 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok, at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Wow! Sa grabe, kumpleto to. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Verse 6, darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na magdadala sa ilawang ginto, babagsak ito at matudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. So everything, ibig sabihin, everything has an end. Darating yung araw na yun. Diba? Totoo naman yun sa sistema ng ating katawan. Time will come, manghihina tayo. Marami na tayong ayaw. Mahina na yung pandinig natin. Malabo na yung pandinig natin, mahina na yung mata natin. So, di ba? Time will come sa ganung mga bagay na lahat, everything, manghihina at mawalan tayo ng gana sa lahat ng bagay. But, pagkatapos doon sa verse 7, basahin niyo sa Bible niyo. Ang sabi sa verse 7, alalahanin mo siya bago manambalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Remember Him bago bumalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu na may bigay nito. So you see, alam naman natin na sa creation story, we came to dust, and to dust we shall return. Diba? Kuminsan yun yung sa araw ng Ash Wednesday bago mag-Holy Week, sa unang araw ng Holy Week. Kuminsan yung sinasabi ng pare, from dust you came, from dust you shall return. At kung titingnan natin, aralin natin scientifically, ang component ng ating katawan is very compatible. Ay talagang kung ano mga mineral na nakikita sa lupa, ay siyang ring makikita ng mga mineral sa ating katawan. Diba? Very compatible. Kaya nga, pag namatay ka, naging alabok ka, ay wala ng distinction. Kahit tamnan pa ng kahoy or anong halaman ay mabubuhay. Kaya nga, di ba, kahit anong ligo mo, maya-maya, grabe yung libad. Siguro, pinapaalala sa atin ng Lord na galing ka talaga kasi sa lupa. Galing ka kasi talaga sa alabok. Di ba? So, yung sinasabi na, remember sa verse 7 sa mga Aral chapter 12 verse 7 na alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang iyong katawang lupa at ang iyong espiritu ay magbalik sa may bigay nito.
So yun sinasabi ng Panginoon, related, bakit tayo nakarating din sa ganyang sinasabi ko? It is because related to what the Lord said na gumawa tayo hindi sa mga bagay na nasisira or mga pansamantala ang mga bagay. Yes, kumakain tayo. Nagtatrabaho tayo para makakain tayo. For what? Para dapat ang pinaka-end result, it is because of the Lord. Ano ba yung what drives us? Ano ba yung sinasabi sa commercial? Ano ba yung tumutulak sa iyo bagwit ka gumigising? What drives you? What motivates you? Hindi dapat doon. My goodness, hindi lamang kayo tayo nagtatrabaho para sa mga anak niyo. Yes, of course, mga anak niyo. Pero pagkatapos may para magpapamilya ka, magtatrabaho ka para sa mga anak mo, may pamana mo. Yun lang, tapos wala na. Anong reason din, naman, parang paulit-ulit lang yung cycle ng ano ba yung pinaka-purpose, bakit tayo nabubuhay, di ba? Dapat alamin natin yun. Hindi lamang para kumain, kundi we are here because of the Lord. So, kung ang motivation mo sa buhay is para lang kumain, magsaya, paulit-ulit lang na cycle ng buhay mo, mapapagod ka later on. Pero kung alam mo yung pinaka-goal mo sa buhay, bakit ka dito? Kahit maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, magpapatuloy ka sapagkat alam mo ang motivation mo, bakit mo ginagawa ang mga ito. Good morning. Yes, good morning sa lahat. Good morning, Celine. Celine, kung yan, nagamot yan. Yun mga kapatid. Dapat alam natin ano yung reason na bakit tayo nagtatrabaho. Sino ba yung sikat na sa Hell Kitchen? Di ba nabalita yun na hindi niya pamamanahan yung kanya mga anak? Parang hayaan niya yung mga anak niya magsikap para sa kanilang sarili. Kasi siguro yung psychology niya, baka kung pamanahan niya yung kanya mga anak, ano mangyayari? Baka hindi na rin sila magsikap kasi sabihin nila, thank you so much, Celine, sa mga gifts. Thank you, God bless. So, siguro, pamamanahan niya yung anak niya. Kasi kung pamamanahan niya, baka iniisip niya na hindi na magsisikap yung mga anak niya. Di ba? Kahit yung pag-aasawa, di ba ano lang ba ang purpose kung bakit ka nag-aasawa? Para lang ba may yung pleasure natin matugunan para pag dumating na tumanda tayo ay may mag-aalaga sa atin. O di ba naging issue din sa ngayon itong mga huling araw na katungkulan ba ng anak na orgain ang kanilang magulang, yung utang na loob sa mga magulang, di ba? Naging issue yan. So yung pinagsisikapan ng mga anak is pagdating ng araw, wala rin naman pala, di ba? May nangyaring ganun, ag-abroad yung nanay, naubos nung tapos na sa mag-abroad, halos pinapalaya sa bahay niya mismo. Di ba? Kasi kung hindi naka-instill sa mga anak mo yung values ng salita ng Diyos, then ano mangyayari sa iyo? Talagang kung wala kang Diyos pinapakilala sa kanila, ano mangyayari? Kaya proven na yan, marami na di ba? Na-post yan dito sa TikTok, yung nanay umiyak. Kaya sabi niya sa mga nag-abroad, magtira kayo para sa sarili niyo. Pero kung ikaw magulang, pinapamuhay mo yung salita ng Diyos, ito sinasabi dito sa mismo sa banal na kasulatan, sa Ezra or Ecclesiastico chapter 3. Diyan tinuturo na ang mga magulang ay kalingain ng kanyang mga anak sa kanilang pagtanda. At yan sa Ecclesiastes chapter 3, sabi niya, huwag
Huwag mong walang hiyain ang iyong magulang sa panahon ng iyong kalakasan. Bakit? I have shared this several times also. Sabi doon sa Galatians chapter 6 verse 7, ano sabi doon? Huwag nating linlangin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natutuya. Sabi niya, God is not mocked. Sapagkat kung ano ang itinanim ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Kaya ngayon, kung ikaw anak, walang hiya ka sa mga magulang mo, time will come. You will reap the harvest of what you are sowing today. That is justice of the Lord. Kaya tingnan mo. So, ibig sabihin na sa magulang, hindi yung para kung may ipamana ka lang, yung kagandahan mo, yung kayamanan mo, kaya ka magpapamilya para maipamana mo sa mga anak mo. Pero what about the Lord? Pinapakilala ba natin ang Panginoon sa kanila? That is the primary. Mabasahin natin doon sa Malakias chapter 2 verses 14 to 15. Sabi doon, although ang topic doon na sinabi ni Lord is, nagagalit ako sa inyo sapagkat sinira ninyo ang inyong, basahin natin dito para mas malinaw. Sa Malakias chapter 2 verse 14 to 15, ang sabi dito, ito yung sinasabi niya, Sabi niya, itinatanong ninyo kung bakit sapagkat alam niyang sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa na pinakasalan. The Lord God is hate divorce, sabi niya. Kasalanan ninyo nang kayo bata pa, siya'y naging katuwang ninyo, ngunit ngayon sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya. Bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ano ang layon niya? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. Mag-ingat kayo, huwag magtaksil ang sinuman sa inyo na sa babaeng pinakasalan ninyo. Dito sa parang part B, upang, di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Anong layon niya? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. Yes, Larry Boy, good morning. So yun yung primary reason. Hindi para maipamana mo yung kagandahan mo, yung apelyido mo, pag tumanda ka, may mag-aalaga sa iyo. Kung paano kaalagaan ng mga anak mo kung hindi mo nga pinakilala sa iyo, sa kanila yung Panginoon. Di ba? Plus, yung sinabi ko sa inyo, ang issue ngayon is utang na looban ng mga anak. Toxic, toxic ni Barreto. Toxic culture daw, sinasabi ng Barreto na toxic culture daw yung pagtatanaw na utang na loob sa mga magulang. Kasi daw sabi, katungkulan naman talaga ng mga magulang na palakihin yung anak nila at paaralin. Kapag makamundo ka at hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos at nagsasabuhay ng turo ng Diyos, pwede mo sundin yun. Yun yung mga ganon, yun yung pakinggan mo. Pero kung Kristiyano ka, Katoliko ka, mananampalataya ka, mag-stick ka sa Word of God. Kaya nga, ang mga magulang na matatalino ay tinuturuan ng mga anak patungkol sa Diyos. Kasi kapag hindi balang araw yan kumikilala sa Diyos, ano pa ang takot nila na gagawin ka parang basura ka na lang? Diba? So, ang layon, parang nagkaroon ka ng mag-asawa ka, is for you to have a children to be a true child of God. Hindi lang para, may apelyido ako, ipamana ko apelyido ko, pamana ko yung mga ari-arian ko. Hindi ganon ang primary reason for you. Kaya nga daw, inilagay yung pleasure Pero mo kung walang nilagyan ni Lord ng pleasure yan, hindi dadami ang tao. Kung bakit binigyan ng lasa yung pagkain, binigyan niya tayo ng panlasa. Kasi para maging masustain yung buhay natin, magpatuloy. Diba? So, sana intindihan natin. Ibig sabihin, na kaya pala tayo nagtatrabaho is the end result is for the Lord. Kasi siya yung dahilan. Siya yung reason ng lahat. Kaya nga, kung ikaw, ngayon, sinabi ko sa inyo, na
mag-aasawa ka lang, magkakaroon ng mga anak na hindi mo naman tinuturo yung patungkol sa Panginoon, time will come, ito yung magiging issue. A toxic culture daw ang utang na loob sa mga magulang. Samantala, sinasabi dito sa banal na kasulatan, ito ang sinasabi. Sa 1 Timothy 5:8 yata, yun, hanapin natin. Sabi rito, yan. Sa 1 Timothy 5:8, sabi rito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa walang pananampalataya. You see? It's not a toxic culture. Yung pagtanaw ng usab lang na loob, gratefulness. Kaya nga kung maalala niyo yung pinagaling ng Panginoon sa Kristo, di ba? 10 yung pinagaling niya na kitungin, isa lang yung bumalik. Hinanap niya yung siyam. Saan yung siyam? Ba't isa lang ang bumalik para magpasalamat? So, hinahanap ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung pagiging grateful ay hinahanap ng Panginoon. Ito, sabi dito sa Ecclesiastico chapter 3. Ito kasi sagot ito sa sinasabing toxic culture. Sino paghihinggan natin? Yung mga Barreto or ang banal na kasulatan? Or sino mang mga secular speaker na mga magagaling? Mertel's Food House, good morning din po. Sino paghihinggan natin? Yung mga masikat na mga artista or ang banal na kasulatan? Sa tingin nyo, sino? Who are these people? What kind of life they have? Masaya ba sila na hindi sila magkakasundo, magkakapatid? Or ang panghahawakan natin ay ang salita ng Diyos? Or ang paniwalaan natin ang salita ng Diyos? Or ang paniwalaan natin ang Diyos? Or itong mga Barreto na ito? Or yung mga sikat na artista? Sila na ba yung Panginoon natin? Sila ba yung Panginoon natin? Di ba? So, itong sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya magulang ka man, anak ka man, ito yung sinasabi, ito yung dapat sundin natin. Ito, Ecclesiastico chapter 3. Tungkulin sa magulang. Mga anak, ako'y inyong ama, kaya na makinig kayo. Gawin ninyo ito at di kayo mapapariwara, sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak. You see, yun yung justice. Kung ano yung pinagawa mo sa magulang mo, pagdating ng araw, ganun din ang gagawin sa ng anak mo sa iyo. Pero kung natural, kung ano yung sakit na ginawa sa magulang mo, ano sa tingin mo ang magiging result? Ano ang sa tingin mo magiging consequences? Diba? No. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad ringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina. At ay tumatalima sa Panginoon, pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Ang may takot sa Panginoong Diyos ay gumagalang sa kanyang ama. At pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Igalang mo ang iyong ama sa salita at sa gawa upang sumaiyo ang kanyang pagpapala. Pinatatatag ng pagpapala ng isang ina ang pamumuhay ng mga anak, ngunit ito ay nilalansag ng sumpa ng isang ina. Huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal. Ikararangal ng sinuman ang gumalang sa kanyang ama at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Ipagpaumanhinan mo siya kapag nanlabo ng kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon at ang kasalanan mo ay matutunaw na parang yelo pagdating ng taginit. Ang sino mang nagpabaya sa kanyang ama ay parang ng lumapastangan sa Diyos.
At ang gumagawa ng ikagagalit ng inay, kagagalit ng inay, susumpain ng Panginoon. So you see, ang bigat nun, mga kapatid. Pero natural, itong Bible na to, wala to sa Biblia ng mga Protestante. Of course, the reason kung bakit, itinanggal nila yung 7 aklat, hindi tayo ang nagbawas sila. Kaya nga sa US ngayon, tingnan nyo. Diba, usong-uso yung caregiver. At least nabibigyan tayo ng mga Pilipino na caregiver kasi yung mga matatanda nila, doon na lang sa care home ng caregiver, mga Pilipino caregiver na yung nag-aalaga. So, ang sinasabi dito ng banal na kasulatan na itong binanggit natin, binasa natin na kapag ano yung ginawa mo sa mga magulang mo, pinapaligaya mo yung mga magulang, time will come, paliligayahin ka rin ng mga anak mo, and so on and so forth, ganun yung magiging cycle. At ibig sabihin, parihong-pariho siya sa sinabi ni St. Paul sa Galatians chapter 6 verse 7. Sabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi matutuyag. God is not mocked. Whatever you sow, ano yung ipinunla ninyo, ano yung itinanim ninyo, is siya rin ninyong aanihin. So ano yung inihahasik natin ngayon bilang mga anak? Ano yung inihasik natin ngayon bilang magulang? Mabuti ba o masama? Kung sa tingin natin masama yung inihasik natin ngayon at na-realize natin na hindi pala maganda itong hinasik na puno na tinatanim ko, anong pwede natin gawin? Advice ko bilang dating magsasaka, farmer, pamilya ko, tatay ko, magsasaka. Sa isang puno, kapag sa tingin mo, may tinanim ka na ang bunga nito ay hindi maging maganda balang araw. Kapag sumisibol pala yung puno na itinanim mo, pwede naman natin i-uproot yan, bunutin. Bunutin pati yung ugat. Kung ano yung puno na tinanim natin sa kasalukuyan ay hindi magiging maganda yung bunga. Kung alam natin na hindi magiging maganda ang bunga niya, bakit hindi natin bunutin? Bakit hindi natin taniman ng isang puno na magiging maganda ang kanyang bunga balang araw na maaari nating pakikinabangan? Di ba? Ano ibig sabihin? Bubunutin ko yung anak ko. Hindi. Yung mga itinatanim natin ngayon na masama sa tingin natin. Ibig sabihin, let us turn around, let us change it. Baguhin talaga natin, mga kapatid. Ibig sabihin, bunutin natin, tanggalin natin kung ano yung mga masasama na ginagawa natin ngayon. Kasi time will come, tayo mag-aanin yan. Aanihin natin. Hindi karma ang term natin, aanihin natin. Yun yung sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 7, do not mock. Sabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi natutuya. God cannot be mocked. God is not mocked. Sabi niya, kung ano ang itinanim ng tao ay siya niyang aanihin. So ang tanong, ano ba yung tinatanim natin sa kasalukuyan? Is it a good tree that time will come ay mamumunga ng maganda at pakikinabangan natin? Or masamang puno yung tinatanim natin ngayon na balang araw ay mamunga at pakikinabangan na hindi natin pakikinabangan bagkus magiging suliranin natin. Di ba? So therefore, bunutin natin, magtanim tayo ng panibago. Ibig sabihin, kung ano yung masama nating ginagawa, palitan na natin ang panibagong ginagawa natin. Isang mabuting gawa or isang mabuting gawain. Hindi yung masama. Kasi kung ano ang itinanim ay siya nating anihin. Kung ikaw lapastangan ka sa magulang mo, ay time will come, anihin mo. Of course, pasimula din na ang mga magulang ay ikaw mismo na magulang ay ipinapakilala mo ang iyong mga anak sa Panginoong Jesucristo. Ipinapakilala mo ang Diyos or sa kanila mga buhay. At tinuturuan na mga salita niya sapagkat ito yung gaway natin. Sabi nga sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So,
maybe that is by now, my dear brothers and sisters. It's already 6 a.m. Shalom sa inyo lahat. Salamat sa mga nag-like, nag-share, at sa mga nag-comment, at sa mga nag-follow, at sa mga nagbigay ng gifts. At sa mga nanood kanina, yung iba, itong naiwan na lang sina Lord Crips, si user 6634913, Lovey, Saralita Torniado, Nila Amora Binal, Son Joven, Sep Tumbiga, Marina Puqueta, Pele, Joyce Shalongo, si Gemini, si Tin Heart Rabalo, si Sol, si Heart, si Mercity, si Kim, si Lian Borja, and others, yung mga dumaan, and mga kapatid. So, yun lang ang isi-share ko sa inyo. A blessed Monday. A blessed Monday, and may the Lord bless us and protect us. So, please, allow me to pray this prayer of protection for today. Bago tayo maghiwa-hiwalay. Lord Jesus, I ask you to protect our family. Mention the name or the various specific intention. My loved ones, my wife, from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirit have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as you will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. So, shalom, my dear brothers and sisters. May God bless all. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you sa lahat, mga kapatid.